Mars Cams and Mars Susie. Ako, salamat po at in-invite niyo ako today dahil gusto kong malaman kung bakit yung pinsan ko who passed away last year na hindi talaga namin in-expect and hindi namin matanggap. Hello, Siri. I'm Jade Martin and I'm a paranormal investigator. I hope na through this program, ang Mars, makatulong ako sa gusto mong i-consult. Miss Jade, actually, sinama ko po siya ngayon. His name is Hobart. Siya po Hello, yung Hobart. Siya po yung asawa ng pinsan ko. Kaya ako nga naisip na siguro kaya siya namatay dahil naunang namatay yung baby niya, paglabas wala ng buhay. So I think, kasi nung tinignan ko yung death certificate niya, nakita ko yung baby passed away at 2:30 p.m. Sumunod siya ng 3 p.m. So last year, nung nakaburol yung pinsan ko, kinall out ko siya. I have photos at home na pinicturean talaga namin to prove kasi para siyang maliit lang na ball of light. And then, yung lumapit siya, talagang it formed into like a super big light talaga. Now that you're here, I hope that you can help me out understand kung ano ba yun, kung paano ko siya i-control, kung ano yung mga message niya. First thing that I want to tell you is that ako, nararamdaman ko ang cousin mo is here. Probably sa left side ko Hindi ko masasabi ko anong itsura niya sa ngayon kasi hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko lang siya. Would you mind? I need to touch your hand. Una, I hear her saying the word ate. Other than that, may nakukuha pa akong message na she wants to go back. Yun lang. So, wala ako nakikitang evil intention sa side ng cousin mo. It's just that yung attachment niya sa mga taong mahal niya, sobra-sobra. Nung namatay siya, nakita ko yung itsura niya na bumalik siya sa operating room niya, tinitingnan niya yung katawan niya. And then, hindi niya talaga matanggap. And then, sa dream ko, lagi niyang sinasabi sa akin, ate, sabihin mo kay mami, wag niyang ibigay yung gamit ko kay Iso dahil babalik pa ako. While you were saying the story, ang naramdaman ko is that nandun siya sa situation ngayon na ang point of view niya nagpapagaling pa siya sa ospital. So hindi pa siya naniniwalang patay na siya. Habang nakaburol siya, walang hinto, di ba? Walang hinto yung luha niya. Minsan tatawagan niya ako, natutulog ako Biglang nararamdaman ko yung kumot ko may gumaganon. Te, tawagan mo si mami. And then biglang pagtawag ko sa nanay niya, yung nanay niya humahagulgol. Sa case mo naman, the reason why ang lakas-lakas ng connection mo sa mga ganito, kasi I can feel that aside from having the psychic abilities, medyo mas deeper pa, you are a medium. So, kaya mo silang i-channel, kaya mo silang paggamitin ang katawan mo if you like, but I will not advise. Sabihin ko sa'yo kung ano yung message niya, sunduin mo ko. So, ibig sabihin talaga ine-expect niya or nasa mindset niya, nasa ospital pa siya. Lalabas na ako, sunduin mo ko. Yun lang. So, malaking bagay yung balikan mo yung lugar kung saan siya namatay. Sa cousin mo naman, para maka-crossover na siya, humanap ka nung makakapag-channel sa kanya, na makakapagpaliwanag sa kanya na it's about time you accept what happened, mag-move on ka na. Miss Jane, salamat po. Thank you for helping me understand kung ano yung gift na meron ako, tsaka at the same time for helping me. Maraming salamat din. It's an honor. Thank you, ma'am. Hello mga Mars and Luis Bolton. Ayan, narinig ko kasi natulungan niyo si Miss Cherie. So gusto ko rin i-consult yun sa lola ko. Baka matulungan niya rin ako. Nung na-hospital po siya, ang tawag niya na po sa akin yung mami ko. Lagi niya hinahanap sa akin, Christina, tawagin mo sa Alexandra. Alexandra kasi tawag sa akin ng lola ko. Hanggang sa nung nawala siya, bago siya mawala, tinuturo niya yung picture ko. Na sabi ng tito ko, Nay, kung di mo na kaya, pahinga ka na. Doon pumikit si nanay. 3 a.m., galing ako show. Gusto ko na umuwi nun Kaso, wala akong dalang kotse that time. So, kailangan ko sumabay sa service. Tapos, sabi ko, sige, bukas na lang. Mga 3 a.m., nakita ko, may matanda sa mukha ko. So, natakot ako. Then, 7 a.m. nung nawala si nanay. 11 a.m. ako nagising. Then, diretso na ako nung uwi ng Laguna. During nakaburol siya, nakikita ko siya kung saan siya nakahiga. Nakatingin siya. Habang nakaburol siya, nagsushow ako Even after niyang ilibing, so wala akong time para magluksa talaga. Tapos nung nanaginip ako na parang papatayin niya ako,
galit na galit siya sa akin, nanilisik yung mata niya, na never niya ginawa sa akin nung boy pa siya. Dumating yung mami ko raw na sinave ako. So yun yung iniisip ko hanggang ngayon, palaisipan sa akin. Meron ka ba dalang kahit anong gamit ng lola mo? Yung regalo niya lang po sa akin. Try natin hawakan. Kailan niya ibinigay ito sa'yo? 2012, birthday ko. 2013 kasi siya nawala. As I touch this, I'm getting a bit emotional. Ang nakuha kong message from your lola is, namimiss na kita, minsan magpahinga ka naman. Hindi, totoo yun. Yung, siguro, ayun yung inano ni nanay kasi kahit nung time na nagkasakit siya, nagtatrabaho pa din ako. Yung kasing panaginip mo na nakita mo siyang nagagalit sa'yo, that could just be the reflection of your guilt. Kasi nga, up to the point na namatay na siya, hindi mo siya nabigyan ng enough time para magkaroon kayo ng mas quality time together. Gusto ko siya, siguro kahit sa panaginip lang. Kasi parang ang dami kong gustong sabihin, gusto ko siyang yakapin. Naghanap ka ng closure. You can actually talk to her, bumulong ka lang, or kaya through telepathy. Nakamadali for them to interact with us, to communicate with us through dreams. Kung ito yung taong nagmamahal talaga sa'yo, may intindihan yung kalagayan mo. So you can ask her, you can talk to her, para pareho kayo magkaroon na ng closure and that both of you can move on eventually. Miss Jade, super thank you. Sobrang laking tulong nun sa akin kasi sobrang nababother talaga ako dun sa naging panaginip ko para sa peace of mind ko. I'm happy about that. Thank you very much too. Thank you po.